Manibela may tigil pasada ulit dahil sa napakataas pa ring presyo ng produktong petrolyo. Matapos ang sunod-sunod na mega oil price hikes, rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo, magkano kaya? Iran at Amerika bigong magkasundo para matapos ang giyera sa Middle East. Strait of Hormuz na nais kontrolin ng Iran, haharangan daw ng Amerika. Super typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makakaapekto ba sa lagay ng panahon sa bansa? Trafiko ng 3 araw na nationwide transport strike ang inanunsyo ngayong umaga ng grupong Manibela. Magsisimula yan sa Miyerkules, April 15 hanggang Biyernes, April 17. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, kalahating milyong pampublikong sasakyan ang nagpasabi na sasali sa tigil pasada. Bukod sa mga jeepney, kasali rin daw ang mga taxi, PNDS at motorcycle taxis. Magkaka-transport strike sa kabila ng inaasahang malakihang rollback sa diesel bukas. Dito Manibela sa krisis daw sa langis. Wala raw ginagawa ang gobyerno at hinayaan lamang na kumita ang mga oil companies. Suportado ng gobyerno ang sa taong bayan ng mga oil companies. Sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo, walang habas na pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kabila po niyan, mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabing hindi pa ito sapat. Kaya magpapatuloy raw ang pamahalaan sa mga hakbang para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Nagpapatupad na ng cash aid, discounted na pamasahe sa MRT at LRT at may planong pagkontrata sa mga pampublikong sasakyan para sa dagdag kita. May mga iaanunsyo pa raw ang Pangulo sa mga susunod na araw at linggo kaugnay rito. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Nagbuga ng abo ngayong umaga ang Bulkang Canlaon. Ayon sa T-Box, umabot ng hanggang 400 metro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan pasado alas 7 kanina. Sa nakalipas na 24 oras, may 3 beses ng ash emission ang naitala sa Canlaon. Nagkaroon din ng mahigit 100 volcanic earthquakes at nagbuga ng mahigit 600 tonelada ng asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 2 ang Canlaon. Bawal pasukin ninuman ang 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Super typhoon na ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean at patuloy po itong lumalakas. Namataan ng pag-asa ang bagyong may international name na Sinlaku, mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 215 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, mababa na ang tsansang pumasok ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility dahil lilihis po ito ng direksyon. Ngayong Lunes, ridge of high pressure area ang patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon. Huli ka ang pagpasok ng lalaking yan sa likurang bahagi ng isang bahay sa Surala, South Cotabato. Maya-maya lang, makikitang hinihila niya paatras ang isang motorsiklo bago tuluyang umalis. Ayon sa uploader, pag-aari ng isang lalaking nagtatrabaho sa isang motor shop sa lugar ang tinangay na motorsiklo. Tiyak na daw na may marirelieve sa Philippine National Police Academy o PNPA dahil sa nangyaring hazing noong April 3. Ang tanong na lang ngayon, Connie, ay kung gaano kataas at ilan ang matatanggal sa pwesto. Yan ang isa sa pinag-uusapan ngayon sa isinasagawang command conference dito sa Camp Crame kasama si Interior Secretary John Vic Rimulya. Ito matapos aprubahan ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang pre-charge evaluation sa ilang matataas na opisyal ng PNPA. Magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea nitong weekend para sa ika-12 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Pinangunahan ito ng warship ng Pilipinas na BRP Raha Sulaiman o PS-20 kasama ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino at Navy ship ng Australia na HMAS Toowoomba o FFH-156 sakay ang kanilang maritime aircraft na MH-60R.
Itong BRP Raha Sulaiman ay nagkomisyon nito lang February 24 ngayong taon at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasama ang naturang Navy ship sa MMCA. Tuloy raw ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kanilang mga petisyong inihain ng Korte Suprema o sa kabila ng petisyong inihain sa Korte Suprema para ipahinto ito. At kaugnay niyan, kausapin natin si House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga. Maraming salamat kita. Opo. Kailan po magsusumiti yung House Justice Committee ng komento sa Supreme Court kaugnay sa petisyon ni VP Sara na ipahinto yung impeachment proceedings? Well, meron po tayong 10 araw mula po dun sa order. So I think around the 18th or the 19th po ay magsusumiti po ang Kamara no, ng amin pong sagot doon po sa order to comment. Iniutos ni US President Donald Trump sa US Navy na harangin ang lahat ng barko sa Strait of Hormuz. Kasunod dyan ang bigong peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa Pakistan. Sinisisi ng dalawang bansa ang isa't isa sa pagkabigo ng peace talks na inabot ng 21 oras. Ayon kay Trump, naging maayos naman daw ang usapan ngunit hindi sila nagkasundo sa usaping nuklear. Matatanda ang kasama sa hiling ng Amerika sa negosasyon na itigil ng Iran ang nuclear program nito. Para sa Iran, kalabisan o excessive ang hiling na yan ng Amerika. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa isang social media post, malapit na sana silang magkaroon ng kasunduan. Pero nakaengkwentro raw sila ng maximalism, shifting goalposts o pabago-bagong kondisyon at patakaran at blockade mula sa Amerika. Hindi sinabi ni Araghchi kung ang itinutukoy niyang blockade ay pagharang sa Strait of Hormuz. Formal nang inilunsad ang RAGE Coalition o Reform Alliance for Good Governance and Accountability, isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na naglalayong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin daw ng RAGE Coalition na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Kabilang sa mga pangunahing partidong bumubuo nito ang PDP Laban, Partido Reforma at Reform PH. Itinalaga bilang pangunahing convener ng koalisyon si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sa kanyang talumpati, binanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Isa sa nagpahayag ng suporta ay si Senador Bato de la Rosa na ilang buwan nang hindi umaattend ng sesyon sa Senado. Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ang isang tingin, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Connie, sa ika-6 na araw ng kilos protesta ng mga magsasaka, mga isda at manggagawa galing sa iba't ibang bayan ng Batangas, sa labas ng Batasan Complex sila nagrally. Nananawagan silang aksyonan ng gobyerno ang mataas na presyo ng langis na labis na nagpapahirap daw sa kanila. Ayon kay Isabelo Anicaya Sr., isang mangingisda at Secretary General ng Habagat o haligi ng Batanggenyong anak dagat, hirap na raw ang mga mangingisda dahil wala nang kinikita sa sobrang mahal ng petrolyo. Kaya ang iba raw ay binibenta na ang kanilang mga bangka. Sabi naman ni Sonny Rojas, isang magsasaka mula sa Nasugbu, Batangas at miyembro ng Pamato o pagkakaisa ng mga manggagawang bukid sa Tubuhan, mahirap na nga raw ang kalagayan ng mga magsasaka dati, lalo pa daw humirap ngayon. Nasa rally, sina Batangas 1st District Representative Leandro Luise, Kabataan Party List Representative Reneco, Gabriela Women Party List Representative Sara Ilago, at Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Sabi ni Luise, dapat daw bilisan na ng gobyerno ang pag-aksyon sa hinaing ng kanyang mga kababayan. Dapat daw agad ng aksyonan ang pagpapababa ng VAT sa langis at sabi pa ni Leviste, ang tumututol daw sa schedule para matalakay ang pagpapababa ng tax o ng VAT ay si Executive Secretary Ralph Recto dahil daw malaki ang babawas sa buwis na kinokolekta ng gobyerno.